Ang ibang mga propesyon ay pwedeng magtago sa likod ng protective shield para mas maprotektahan ang sarili. Simula noon, ang lahat ng attribute points ni Kaiosi ay nakatutok lang sa depensa, dagdag pa ang protective helmet na kinuha lang niya mula sa isang guard ng pamilya Deng. Kaya ngayon, kahit papaano ay mayroon na siyang pangunahing abilidad ng isang shield bearer. Kaya na niyang harangin ang mga atake mula sa mga halimaw hanggang level 20. Habang pinapanood siya, napansin din niya ang mga pagkukulang ni Kaiosi kaya tinuruan niya ito. Ibagsak mo ang buong katawan mo, itanim ang mga paa, tapos itutok ang shield sa target. Sumunod agad si Kaiosi at nagpakawala ng malakas na hampas sa Spirit Beast. Masaya niyang napansin agad na nagbago ang shield, mas mabagal na itong mabawasan ang durability kaysa dati. Nagulat siya sa biglang sigaw ni Yani. Bantayan mo ang atake mula sa likuran. Kahit natamaan siya, buti na lang at mabilis siyang sumugod at tinabas ang braso nito. May halong seryosong boses na nagbabala si Yani, laging maging alerto. Sa susunod na banat ng kalaban, hindi kailangang masyadong malaki ang ayon mo. Mag-iwan ka ng puwang para makatugon sa susunod na atake. Habang nagbabantay, dapat relax din ang katawan mo. Patigasin mo lang ito sa mismong sandali ng pagdepensa. Tinapik ni Yani ang balikat ni Kaiosi para palakasin ang loob nito. Nasa likod mo lang ako. Bilang shield bearer, dapat binabantayan mo ang bawat galaw ng kakampi mo. Tumango si Kaiosi at ngumiti ng may kumpiyansa. Habang tinutulungan siyang harangin ang atake ng halimaw, nagpayo si Yani, tandaan mo, teknik ang nagpapasya kung sino ang mananalo o matatalo. Sa wakas, naubos ng dalawa ang isang malakas na grupo ng mga spirit beast. Tuwang-tuwa siya, nag-level up na ako. Lumabas ang system panel. Yani, tao, level 22, Incantation Master. Buong pagmamalaking tiningnan ni Yani si Kaiosi. Ngayon, kaya na niyang harapin ng harapan ng mga kalaban, kaya mas maraming experience ang naibabahagi sa kanya. Tuwang-tuwa rin ang kasama niya sa tabi. Naka-level 15 na ako. Kayo, si, tao, shield bearer. Masayang hawak ni Kaiosi ang shield armor skill book sa kanyang mga kamay. Sa wakas, matututunan na niya ito. Ang shield armor ay naglalagay ng panibagong proteksyon sa ibabaw ng armor. Kaya naman, agad niyang natutunan ang bagong skill. Napaisip si Yani. Ang skill book na nakuha niya lang sa pamilya Ding ay tamang-tama para kay Kaiosi. Nagdadagdag ito ng proteksyon sa shield na tinatawag niya. Ang shield plating na ito ay nagpapataas ng defense points, sapat na para makayanan ang mga elite vagabond beast na yon. Sa isang malapit na bangin, sina Lei, Lin, at Shuangjiang ay nag-aalala sa kawan ng mga vagabond monsters. Napakadaming elite vagabonds dito. Saan ba nanggaling ang mga ito? Para sa mga estudyante, masyado itong delikado at kailangang maaksyonan agad. Kinakabahang bulalas ni Lin, kaya nating harapin ang mga normal na level 30 halimaw, pero mahirap pa ring labanan ang mga naglipa ng elite na to. Biglang may nakitang liwanag ang tatlo mula sa kabilang panig ng bangin. Isa itong distress signal mula sa isang estudyante. Gustong magmadali ni Jiang para iligtas ang estudyante. Iligtas muna natin ang mga estudyanteng yon, pero nag-alangan si Lin. Napakadelikado ng mga vagabond beast dito. Paano kung masalubong sila ng mga estudyante nang hindi nila alam? Si Lei, na kanina pa nagmamasid, ay nagsalita rin. Tama. Para sigurado, maiiwan muna ako rito. Sumang-ayon si Shuangjiang, tapos sinabi, kaya kung maiiwan si Old Bai, paano kung may mangyaring masama? Pero bago pa siya, matapos, sumingit si Yani. Paano kung kami na lang ang magbantay rito? Ang distress signal na yon ay nakaharap na sa mga vagabond. Kung dalawang guro lang ang pupunta para iligtas sila, masyado iyong mabigat. Nagduda si Jiang sa mga bata, pero nanindigan ang mga ito. Sila ang hindi makakatakas. Agad na tumalon pababa si Yani at hinataw ang vagabond beast. Sila ang hindi makakaalis dito. Pagkatapos, nagpakawala siya ng magical force sa isa pang nasa likuran nito. Agad na ginamit ni Kaioshi ang proteksyon at binalot ang shield ng skill na shield plating. Ginamit ni Yani ang pinatawag na Revenant para sumalo ng atake, sabay kumaripas papunta sa kabilang panig. Sa isang iglap, tumba agad ang Revenant, pero buti na lang, nakapagpakawala siya ng napakaraming critical slash. Sa sobrang kunat ng baluti nito, parang wala lang sa kanya ang atake. Dismayado si Yani, konti na lang sana eh. Umikot siya ng buong 360 grado, tinitipon ang lahat ng lakas para sa huling banat. Nahati sa dalawa ang halimaw sa bagsik ng kanyang talim. Sa wakas, napatay din ni Yani ang halimaw. Pero, hindi pa rin siya kontento. Nakatumba na siya ng isang vagabond, at halos nakaka-adjust na siya sa sitwasyon. Kung ikukumpara sa dati niyang buhay, malayo pa rin ang agwat nito. Patuloy lang si Yani sa pagpapakawala ng malalakas na hiwa sa kawan ng mga vagabond beast. Ngayong hinaluan na niya ng reversal skill, siguradong lalakas pa ng husto ang damage ng kanyang atake. Kaya lang, sobrang baba pa rin ng basic attack ng support class. Kung madaragdagan lang sana ang offensive power niya kahit konti, mas maganda sana.
Maya-maya lang, may napatay na namang monster si Yani, kaya nag-level up ulit siya. Dito na siya lalong nakasiguro sa hinala niya nung una. Ang isang rare elite vagabond ay nagbibigay talaga ng gabundok na experience. Bigla namang lumitaw ang system panel. Pakipulot ang dropped item. Dahan-dahang lumapit si Yani, at nanlaki ang mga mata niya nang mahawakan na ang gamit. Isa pala itong mahabang glass blade. May dagdag itong attack power na 552. Patagong natuwa si Yani. Tamang-tama ito para punan ang kulang niyang lakas. Siguradong mas mapapadali na ang mga laban ngayon. Pero kahit ganoon, pakiramdam niya ay kulang pa rin ito. Sa kasamaang palad, hindi lumabas ang Gravity Lure skill book na inaasam niya. Mukhang hindi nga ganoon kataas ang drop rate nito. Kung sinuswerte lang siya, baka mas marami pa siyang mahanap na vagabond. Bigla namang may kakaibang pulang liwanag na pumailan lang sa langit. Naalala bigla ni Yani. Di ba doon galing yung distress signal kanina? At isa pa, ang liwanag na ito ay isang espesyal na distress signal na para lang sa mga teacher. Doon naman sa kabilang panig, pinagpapawisan na si Jiang. Nakataas ang kanyang kalasag. Kaya pala ganito karaming vagabond ang nagtipon-tipon dito. Napalibutan ang buong lugar ng mga dambuhalang vagabond beast, napilitan silang magtago sa isang makitid na siwang. Sa kalapit na bangin, dumating na rin si Yan Xiao at ang kanyang grupo. Bakit kaya nagkumpulan ang napakaraming monster dito? Ano ba talagang nangyari? Isang lalaking may itim na buhok at matangos na ilong ang lumapit para magpaliwanag. Hindi ko rin sigurado. Sinundan lang namin ang signal. Galing sa loob ng kuweba ang signal. Siguradong nakulong sila sa loob. Doon naman, pilit na lumalaban ang lahat gamit ang buong lakas nila. Mag-oorganisa kami ng backup ngayon, pero sadyang napakarami ng mga monster. Kahit magsanib puwersa pa ang lahat ng mga guro natin, kulang pa rin ito. Namutla ang mga guro at nakiusap kay Yan Xiao. Kung matutulungan mo kami, malaking bagay yon. Kampanteng sumagot ang dalaga, trabaho ko naman talaga to. Matapos sabihin yon, agad na nag-cast ng spell si Yan Xiao. Agad na nag-activate ang secret art na Star Frolic. Nagliwanag ang buong paligid dahil sa nagniningning na mga bituin. Biglang lumitaw ang system panel. Dagdag na 2 sa spirit, at attack power plus 20%. Masayang naghiyawan ang lahat. Napakalakas nga ng buff ng skill na ito. Siguradong pang trial class level na ito. Sumunod ay nagpakawala siya ng Gravity Guiding Strike, na naging sanhi ng agarang pagluhod ng halimaw. Gumamit naman si Yin ng stealth para tuluyang ubusin ang mga vagabond beast. Naghiyawan ang mga tao, grabe, ang lakas. Ngayon, maililigtas na natin ang mga tao sa loob. Tunay ngang mga eksperto si Yin at Yan Xiao. Pinapanood lang ni Yani ang lahat mula sa itaas. Hindi lang gamit, pati skills nila ay matitindi rin. Mukhang kahit wala ako, walang masamang mangyayari sa kanila. Napaisip siya kung ano ang nakakaakit sa napakaraming vagabond para magtipon dito. Hinarap niya si Kayoshi at sinabing, titingnan ko lang ang lagay doon. Mauna ka na muna sa kanila. Mabilis na ginamit ni Yani ang mirror walk para mas madaling makapag-scout. Habang nakatayo sa isang kristal, malalim siyang nag-isip. Nagkalat ang mga kristal sa sahig, parang mga salamin na pwede niyang pasukin anumang oras. Naalala ni Yani noong huling beses niyang ginamit ang skill na ito. Wala pa kasi siyang oras para pag-aralan kung paano ang mekanismo ng pagbalik. Kahapon sa Pamilya Ding, matapos maubos ang oras ng mirror walk, hindi na siya uli makapasok. Tumingin siya sa direksyon ng kuweba. Ang mga tao ay may anino, pero ang mga monster ay wala. Sinulyapan ni Yani ang bangkay ng isang halimaw. Pero totoo ang katawan ng nilalang na ito, maliban sa kanya. Wala rin kaya talagang tunay na katawan ang lahat ng nilalang sa mundo ng salamin? Nagpatuloy si Yani sa loob ng kuweba. May nakasalubong siyang mga pamilyar na mukha. Sila yon, di ba, Pian? Sina Xiao Jai. Mukhang nandito sila para ipunin ang mga gala na halimaw, bago nagpadala ng distress signal. Dahil kumikilos ang mga halimaw sa masikip na daan, hindi ganoon kadelikado sa loob ng maikling panahon. Pero palaisipan pa rin sa kanya kung ano ang nasa loob na nakakaakit sa mga vagabond. Idinunggaw ni Yani ang kanyang ulo sa nakakangilabot na asul na liwanag. Puro kristal ang lahat. Sobrang nakakalito ito sa paningin para malaman ang tamang direksyon. Bigla siyang napatigil. Pati ba naman ito, nandito? Ipinatong ni Yani ang kanyang kamay sa isang bato. Isa ba itong espesyal na glass mineral? Kaya naman pala pumunta ang grupong Xiaojai sa kuwebang ito. Iba ang uri ng glass na ito sa mga makikita sa labas. Ang mga secret realm ay naglalabas ng mga pambihirang yaman na wala sa labas, at isa pa, ang life profession. Pwedeng gamitin ang mga materyales na to para gumawa ng mga espesyal na gamit gaya ng mga accessory. Ang mga deposito ng mineral dito ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000 gintong barya. Pagkadapo pa lang ng kamay niya, lumabas agad ang notification sa system. Ang mirror glass. Mineral ay pwedeng kolektahin at dalhin pabalik sa totoong mundo. Talaga? Gulat na napatingin si Yani sa dalawang opsyon. Dalhin ito pabalik sa totoong mundo. Bigla niyang ipinatong ang kanyang kamay sa dambuhalang kristal. Ito na kaya yon?
Hindi napigilan ni Yani na mapangiti ng may halong tuwa. So, basta pala may puwang sa salamin, pwedeng-pwede kang makabalik. Mula rito papunta sa totoong mundo. Sinimulan na niyang hakutin ang lahat ng mga tipak ng kristal doon. Marami pa siyang dapat matuklasan sa skill na to, kaya kailangan niyang humanap ng pagkakataon para pag-aralan to ng mabuti. Matapos mag-ipon, mabilis na sumugod si Yani, pero kailangan muna niyang mag-scout sa lugar. Pumasok siya sa isang makitid na lagusan. Sobrang dami ng mineral dito, hindi ito natural. Kung mamimina lang ang lahat ng ito, sapat na ito para maging bilyonaryo ang isang ordinaryong tao, kaya naman pala. Nagkukumpulan dito ang napakaraming wandering species. Tumalon ng mataas siyan siya at gumamit ng gravity guiding strike dahilan para madurog ang mga bato. Ginamit naman ni Yanyin ang receiving blade para hiwain ang malalaking tipak ng bato. Tuloy-tuloy silang umatake gamit ang star dance techniques habang nagbubulungan ang mga nakakakita. Trial class kaya ang lahat ng skills nila? Bakit ang lakas ng bawat galaw nila? Baka mas malakas pa nga sila sa mga teacher. Isang diagonal slash ang pinakawalan at tumama ng diretso sa malaking bato. Nadurog ito sa maliliit na piraso. Tuwang-tuwa at naghihiyawan ang mga tao sa ibaba. Sigaw nila, sa wakas, ligtas na tayo. Akala ko mamatay na tayo rito. Biglang sumulpot si Yanyin sa harap nila at sinabing, "Wag muna kayong magpahinga. May mga mahuhulog pa, pagod na ang lahat." Itinaas niyan siya ang kanyang kamay para ayusin ang suot niya, at ngumiti. Kahit mukhang mas kampante siya kaysa kanina, bigla siyang natigilan. Nakita niya siya, at kumislap ang kanyang mga gintong mata. Sa likuran niya, namutla rin si Yanyin. Isang kawan ng mga halimaw ang papalapit sa kanila, parang mga langgam na lumalabas sa kanilang pugad. Ito na. Sigaw nila sa takot. Posible kayang lahat ng wandering species sa secret realm na to ay nagpunta na rito? Sa loob ng mirror world, kumikinang ang mga asul na glass block sa likod ng mga kulay abong bato. Biglang may nag-overlap na mga slash at tumama sa kanila, sabay na nadurog at nahulog ang mga bato at glass. Mukha talaga itong maze. Nanlaki ang mga mata ni Yani na parang may nakita siya. Tumingala siya at nakita ang isang malaking kristal na kumikinang sa itaas. Pinagmasdan ito ng binata at nag-isip kung may itinatago bang sikreto rito. Kung ang iba't ibang klase ng glass mineral ay mga espesyal na produkto ng Secret Realm, siguradong ang core na ito ang natatanging kayamanan dito, ang isang treasure. Ay ang namuong enerhiya ng mga espesyal na produktong iyon na nalinang sa loob ng napakahabang panahon. Ang isang ordinaryong tao ay baka hindi makakita nito sa buong buhay nila. Bawat treasure na ganito ay may kakaibang epekto. Mirror Core, Unique Rank, Unique Treasure Type, tanging gamit sa mundo. Pinulot ito ni Yani at napangiti, iniisip na mapapataas nito ang kanyang basic attributes at mababawasan ang elemental damage. Ang pagtaas ng stamina ay makakapagpalaki ng kanyang health points at ang pagbilis ng mana recovery ay magbibigay daan para sa mas maraming layered blade star spells. Higit sa lahat, binabawasan nito ang electro-optic system damage ng 20%. Bihira lang ang ganitong porsyento ng damage reduction, mahirap hanapin kahit sa mga top tier na gamit at kailangan din itong ilagay sa equipment slot para magamit. Habang tinitingnan niya ito, lalo siyang naging curious, pero may nakapagtataka. Ang mga glass mineral ay umaakit sa mga vagabond species. Kung may treasure rito, siguradong may halimaw sa secret realm na to na mas malakas pa sa mga ordinaryong wanderer. Inabot ni Yani ang system panel. Pagkatapos gamitin ang treasure na to, lalabas na siya. Ang iyong mga opsyon, gamitin, kolektahin, o ilabas kakain ito ng 10 minuto ng iyong mirror walk time. Gusto mo bang ituloy? Sa labas, namumutla na ang lahat, at pinagpapawisan ng malapot. Gulat na gulat din sina Yansha at Yanyin, ang dambuhalang mga bato, ay unti-unti nang nagkakalamat at nahuhulog, at tumambad ang isang higanteng halimaw sa likod ng mga roaming beast. Ito ang Roaming Lord at Hidden Boss. Ang Roaming Lord ay isang bihirang hidden boss na hiwalay sa mga Secret Realm Lord. Ang lakas nito ay mas matindi pa sa normal na Lord at hindi kayang tapatan ng mga teacher o mga estudyante. Nataranta sila, at nagalit. Di ba sabi nila sa high-tier Secret Realms lang lumalabas ang mga Roaming Lord? Bakit may ganitong halimaw sa Secret Realm na to? Sa ganitong lagay, mamamatay tayong lahat dito. May binubulong si Yansha na parang may gustong sabihin. Pagkatapos ay biglang sumigaw. Kumalma kayong lahat. Ang pinakamahalaga ngayon ay mailabas nating lahat ng magkakasama. Tumayo si Yansha sa isang mataas na bato at itinuro ang isang direksyon. Sa canyon pass na yon, makakalabas kayo sa lambak na ito. Kapag nakalabas na kayo, madali na kayong makakatakas. Sinimulan na niyang gamitin ang Star Walk Secret Art at nagpatuloy, kaya wag na kayong magtitira ngayon. Ibuhos niyo ang buong puwersa para makalagpas doon. Pinilit din ni Jiang ang sarili at sumang-ayon, tama, iligtas man lang natin ang mga estudyante.
Nagsuot siya ng armor, at buong tapang na sumugod, magsimula sa akin, salit-salit tayong umatake. Ang iba naman ay, unti-unti silang sumugod para labanan ang mga roar. Sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang naganap, at binalot ng itim na usok ang buong kalangitan. Nanatili sa likuran ang mga healer para suportahan ang mga mandirigma. Mula sa itaas, mukha silang maliit na grupo na sumusubok na pigilan ang mga dambuhalang halimaw. Hindi lang basta nanatili ang mga roar. Nagsimula silang gumanti ng may matinding puwersa. Papalapit na sila. Biglang nagpakawala ng malakas na dagundong ang roaming lord, isang tawag para sa labanan. Sa tunog na yon, ang mga roar ay agad na huminto sa ginagawa nila. Sabay-sabay silang sumugod sa isang direksyon bilang tugon sa utos. Marami pang ibang roar ang dumagsa mula sa lahat ng dako, kaya nataranta sila. Saan ba nanggaling ang ganito karaming halimaw? Ang mga mata ng roaming lord ay kumislap na parang bubog. Isang magic circle ang lumitaw sa langit. Ang buhay, atake, at depensa ay nadagdagan lahat ng 20%. Nagtataka ang mga lumalaban, bakit biglang lumakas ang atake nila ng ganito? May sumigaw sa kasama niya, masyadong malakas ang bawas. Hindi na makahabol ang mga healer. Tinamaan ng mga sinag ng liwanag ang katawan ng isang tao, at napasigaw ito, tulungan niyo ko. Nang makita yon ng mga estudyante, napahiyaw sila at sumigaw, hala, patay na si teacher. Agad na binago ni Yansho ang kanilang diskarte. Mga shield, sa harap. Inuuna ng cleric na gamutin ang mga may hawak ng kalasag, nag-aalalang pinapanood niya ang paligid. Lahat ay pagod na. Halos hindi na nila kaya, pero ang roaming lord ay hindi pa man lang naglalabas ng tunay na lakas. Biglang may nagsabi sa grupo, hindi na to obra. Hindi tayo makakatakas sa pagkubkob na to. Ginamit niya ang stealth, para mabilis na makalusot sa iba. Nagnitnit ang kanyang mga ngipin at ibinulong sa sarili na tatakas na lang siyang mag-isa. Sa bandang huli, tumakas siya mula sa pagkakapalibot at mabilis na nasingit sa pagitan ng mga dambuhalang roar. Sinubukan siyang pigilan ni Jiang at sumigaw sa grupo. Kayong mga rogue, huwag kayong susunod sa kanya. Hindi tatagal ang stealth niyo para makalayo. Habang naka-stealth siya, bigla siyang lumitaw sa gitna ng mga dambuhalang roar. Si Dang Xiang, nang makita ito, ay nagulat at nanlaki ang mga mata habang nakatingin sa harap. Nakita rin siya ng roaming lord at ibinuka ang malaking bibig nito para mag-ipon ng enerhiya. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng nakamamatay na atake sa kanya. May sumigaw ng malakas. Mag-ingat ka. Hindi makapaniwala. Si Zhang Jiang sa nakita niya at bakas ang takot sa kanyang mukha. Pinulbos lang siya ng lord sa isang iglap, sobrang gulo na ng paligid. Napakarami pa ring roar, parang wala man lang silang bawas. Isang tao sa grupo ang nataranta at itinuro ang unahan, na naging sanhi rin ng pagguho ng Canyon Pass. Masyadong malakas ang atakeng to. Hindi na tayo makakaalis dito. Muling nag-ipon ng lakas ang roaming lord sa bibig nito. Lumingon ang lalaki ng may matinding pag-aalala. Tapos na tayo ngayon. Susugod na siya sa tin. Hindi na natin ito mapipigilan. Pagkatapos niyang magsalita, ninayan Shoat. Yun ay mabilis na lumusot sa pagkakapalibot. Pareho silang sumugod at sabay na ibinaon ang kanilang mga kalasag para humarang. Shield of Giant Repel, Shield of Rocky Peak. Napakataas ng depensa ng dalawang kalasag na to. Kahit ang atake ng roaming lord, ay hindi sila nagawang matinag. Lumingon si Yansho at sumigaw, kapag bumagsak to, yari na tayo. Basang-basa na siya ng pawis dahil sa laban. Ang kalasag ay isang level 70 gear, kaya siguradong matibay ito. Pero dahil high level ito, wala nang iba pang makagamit nito, at mahirap itong igalaw, kaya pansamantala lang nitong mapapatagal ang sitwasyon. Namutla ang mga nakatayo sa likod ng kalasag. Bakit may ganitong mga halimaw sa secret realm ng school? Habang hirap na hirap si Jiang sa pagtulak sa kalasag, napalingon siya. Sa dalawang taong nag-aaway. Kasalanan niya ang lahat ng to. Kung hindi, bakit ito mangyayari? Nagngit-ngit ang mga ngipin niya at naisip. Balewala na lang ba ang lahat ng pagsisikap niya para iligtas sila? Kahit papaano, ligtas naman dapat ang dalawang bata, di ba? Lumingon si Jiang. At nakita si Kayokshi na nakatayo para alalayan ang kalasag. Estudyante siya mula sa likuran. Di ba sinabihan silang maghintay sa lambak? Bakit sila pumunta rito? Dahil sa pagkagambala niya, nakalusot ang roar sa kalasag. May sumigaw sa likod niya ng malakas. Mag-ingat ka. Mabilis na ginamit ni Kayokshi ang kanyang lakas para bumuo ng bagong depensa, isang surrounding shield. Ang power beam ng roar na nakatutok kay Xuanjiang ay naharang ng kalasag. Tinamaan siya sa bahagi ng balikat at tumalsik ang dugo. Gayunpaman, nawasak na rin ang huling depensa. Ngayon, wala nang natitirang makakapigil sa kawan ng mga roar na to. Tumakbo siya mula sa likuran para saluhin ang atake para kay Jiang. Hinawakan niya ang sugatang braso at pinanood si Kayokshi. May ganito pala talagang lakas ang batang to. Pero ngayon, lahat ng kalasag ng mga bantay ay nagkadurog-durog na. Tumalsik siya paatras dahil sa lakas nito. Ubos na ang depensa namin.
Bumagsak si Kayoshi sa lupa, may bahid ng dugo sa kanyang mukha, at nagsimula ng mag-ipon ng lakas ang mga roar sa likod. Nanlaki ang mga mata ni Jiang Exang, bakas ang mga ugat sa kanyang leeg. Wala na talagang atrasan to. Biglang sumulpot si Yani at tinadtad ang roar na akmang aatake sa kanya. Nang makita yon, kumalma siya ng kaunti at nakahinga ng maluwag. Medyo madrama ang pagliligtas, pero naging epektibo naman. Nababalot ng liwanag si Yani habang pinupuri si Kayoshi. Ang galing mo, Kayoshi. Kindat niya sabay taas ng kamay. Ninitian ni Yani si Kayoshi. At nagpatuloy, iwan niyo sa akin ang likuran. Hindi pa nagtatagal sa totoong mundo, nakatayo si Yani sa harap ng isang matingkad at luntiang kristal na gawa sa bubog. Naglalabas ito ng nakasisilaw na liwanag. Napaisip siya, bukod sa mga nagayang core crystal mula sa Mirror World, umiiral pa rin pala ang mga orihinal. Mukhang ang paggamit sa Mirror World na ito ay maaaring magpadoble ng kikitain sa hinaharap. Ang tanging problema lang ay hindi madaling kunin ang mga kristal. Paunawa ng system, lalabas ka na sa Mirror World. Hindi sapat ang oras ng paglipat, mangyaring piliin kung ano ang gusto mong ilabas. Ganoon din ang naisip niya tungkol sa mga core na ito. Ang pagkuha ng isang unit ng bubog para mailabas ay nangangailangan ng 10 minuto ng roaming time. Humiling ang sistem ng operasyon. Pinili ni Yani na gumamit ng core. Kaya sa ngayon, ang nagayang core lang ang maaari niyang mailabas. Isang panel ng sistem ang lumitaw. Ginamit mo na ang isang core at isang mirror core. Bigla, ang lahat sa paligid ay nayanig ng malakas. Nagkaroon ng mga bitak sa paligid at nagbagsakan ang malalaking bato mula sa kisame. Nagsimula siyang malito dahil sa biglaang pagyanig na ito. Mabilis na tumakbo si Yani para tingnan ang nangyari. Kailangan niyang subukan kung makakadaan pa rin siya sa Mirror World. Mabilis siyang pumasok sa Mirror World para suriin ito. Inanunsyo ng sistem ang pag-roam sa Mirror World. Masayang napagtanto ni Yani na ang kanyang oras. Bago pa man maubos ang kanyang roaming time, maaari siyang malayang pumasok at lumabas. Pagkatapos lang itong tuluyang maubos magsisimula ang cooldown. Tumalon siya at mabilis na dumaan sa mga siwang ng bato at biglang lumabas si Yani. Paunawa ng system, nakaalis ka na sa Mirror World. Ngayon sa harap niya ay may 10,000 mga halimaw. Inisip ni Yani na mas marami pa ang bilang nila kahit na naaakit sila ng aura. Hindi dapat ganito karami. Sa likuran niya ay lumitaw ang isang dambuhalang nilalang na mas malakas pa kaysa sa Roar Lord. Mukhang ito ang pinagmumulan ng naramdaman niyang panganib kanina. Sumugod si Yani para lumaban, pero patuloy siyang nag-aalala. Nag-aalala siya na baka nasa panganib sina Kayoshi at ang iba pa. Nagkaroon siya ng ideya kung makakapasok ba siya ng malaya sa Mirror World. Sa mismong sandali na iayon ng halimaw ang kamao nito sa kanya, lilitaw siya sa loob ng Mirror World. Tatalon si Yani palabas ng direksyon ng atake at babalik sa totoong mundo, na mas magpapadali sa lahat. Dahil dito, mas magiging madali nang iwasan ang mga hampas ng halimaw. Habang iwinawasiwas niya ang kanyang espada para pabagsakin ang bawat halimaw. Nagkwenta siya, kasalukuyan akong nasa level 24. Ang kabuuang magic points ay 140. Ang mana regeneration ay 2.6. Ang secret stash ay nagdadagdag ng 5, kaya ang attack power ay maaaring tumaas hanggang 330%. Tumunog ang system. Ang magic attack ng Phantom Blade ay tumaas ng 180%. 8 segundo na lang ang natitira. Nanlisik ang tingin ni Yani. Bagamat kailangan ng madali ang aksyon kumpara sa mga Secret Realm Lord, mas malakas ang Roar Lord. Dapat ay kahit papaano ay umabot siya sa level 30. Pumasok siya sa Mirror World. Medyo malayo pa siya. Kumilos si Yani patungo sa kinaroroonan ng lahat na nakikipaglaban. Lumabas siya sa mundong iyon at mabilis na tinigpas ang mga halimaw na nakapaligid kay Kayoshi. Nanatili si Yani sa kanyang battle stance at pinuri siya. Kayoshi, ang husay mo. Tiningnan siya ni Kayoshi na parang nakakita ng tagapagligtas. Sabi ni Yani, iwan mo sa akin ang likuran. Sinamantala niya ang Mirror World at muling madulas na pumasok doon. Kapag lumilitaw si Yani sa mundo, mabilis siyang umiiwas at umaatake. Iniwas niya ang kanyang talim para tapusin ang bawat isa, saka muling maglalaho. Kung mayroon kayong support skills, i-buff niyo ako. Ako na ang bahala sa mga roar na ito. Narinig ito ni Yansha at agad na tumulong gamit ang Spirit Trick spell. Hindi rin nagpahuli si Kayoshi at ginamit ang kanyang shield armor para magbigay ng proteksyon. Natanggap ni Yani ang epekto nito. Spirit boost dagdag 2 at ang kanyang attack power ay tumaas ng 20%. Inisip niya na kahit nakakalula ang dami ng mga halimaw. Matapos gamitin ang secret core, ang kanyang health points ay dumami ng ilang beses at ang quantum electric system ay nagpababa ng damage ng 40%. Ngayon ay wala ng tunay na panganib. Kaya lang, ang mga halimaw na ito ay immune sa chaos. Kung hindi, siguradong wiped out na sila. Ang mga nakikipaglaban sa mga halimaw ay nagulat nang makitang madaling tinatapos ni Yani ang mga ito ng ganoon kabilis, sabi ng isang lalaki. Namamalikmata ba ako?
Mukhang may ipinapakitang mantra sa status bar niya, pero bakit ganoon kataas ang attack power niya? Dagdag pa ni Jiang, Saka, anong mga skill ba ang ginagamit niya, kaya niya pang lumusot sa mga bagay, nakahinga siya ng maluwag dahil malakas si Yani. Nag-alala pa ako sa kanya kanina, wala naman palang dapat ipag-alala. Patuloy si Yani sa masiglang pagwasiwas ng kanyang talim, habang nilalabanan ang mga halimaw. Tumunog ang system, level up. Masaya niyang naisip na dahil sa dami ng mga halimaw na nagtitipon, magiging mabilis ang pag-level up. Siyan siya, habang pinapanood si Yani na lumalaban, ay namangha rin. Binago niya ang tingin sa kanya. Akala niya ay isa lamang siyang makapal ang mukhang magnanakaw. Ngunit ang lakas niya ay higit pa sa kanyang inaasahan. Si Yan Yin ay parehong nagulat at tahimik na nagmamasid kay Yani. Patuloy siyang pabalik-balik sa mirror world at sa realidad, at paunti ng paunti ang mga halimaw. Regular na nag-aanunsyo ang system ng level up. Umabot na si Yani sa level 28. May isang lalaking napasigaw, reinforcement ba siya mula sa labas? Napakalakas niya. Sumagot si Jiang, nakilala ko na siya dati. Mukhang isa siyang estudyante. Natigilan ng iba. Ano? Estudyante. Imposible. Umungal ang halimaw at naghandang magpakawala ng atake. Nagpanik ang lahat. Aatake na naman siya. Nagbuga ito ng dambuhalang beam ng kulay lilang liwanag patungo sa kanya. Unti-unting nahirapan si Yani. Kahit ngayon, hindi niya kayang saluhin ng direkta ang ataking iyon. Higit pa rito, mukhang nagsisimula na ring gumalaw ang halimaw. Kapag nakalapit na ito, kahit ang dalawang kalasag ay hindi na sila mapoprotektahan. Sinamantala ni Senang ang pagkakataon at nag-utos, kakaunti na lang ang mga halimaw. Mag-breakout tayo sa isang panig. Pinilit niya silang kumilos dahil kung hihintayin pa nilang makalapit ang Roar Lord, huli na ang lahat. Kahit gaano pa kalakas ang isang tao, hindi nito kakayaning labanan ang Roar Lord na ito. Nagreklamo ang mga tao. Ang hirap igalaw ng dalawang kalasag na iyan. Kung lalabas tayo, siguradong tatamaan tayo ng Roar Lord. Tama. Kapag gumalaw tayo, madali lang tayong mapupuntirya. Dagdag pa ng isa, sobrang laki at bigat ng dalawang kalasag na iyon kaya kailangan munang ilagay sa inventory bago madala. Habang nanginginig ang lahat sa takot sa mga halimaw, biglang may isang taong nagsalita. Ipaubaya niyo na sa akin. Siya iyon. Tumayo si Yani para protektahan ang lahat. Aatake ako para makuha ang galit niya, tapos samantalahin ninyong lahat ang pagkakataon para tumakas. Nagpasalamat si Jiang, pero nag-alala rin siya para sa kanya. Tatakas na kami, pero paano ka? Ang iniisip ni Yani ay ang kinabukasan, kapag hindi napatay ang Roar Lord na ito, titipunin nito ang lahat ng mga halimaw sa Secret Realm at pakakawalan sila para gumala sa labas. Karamihan sa mga malalaking sakuna noon ay gawa ng mga Roar Lord. Kaya naman, nang may determinasyon sa kanyang mga mata, sumagot siya, mananatili ako rito para patayin siya. Lumabas sa system, active na ang Phantom Blade. 7 segundo na lang ang natitira. Mirror roaming time, 5 minuto at 41 segundo. Agad na minadali ni Jiang ang lahat na tumakas na. Kahit gaano pa kalakas ang taong iyon, mapapagod din siya sa harap ng napakaraming halimaw at ng Roar Lord. Kailangang makatakas na tayo agad para makaalis na rin siya. May nagtanong sa pagkalito, hindi ba sabi niya papatayin niya ang Roar Lord na iyon? Sumagot si Jiang, sabi niya lang iyon para hindi tayo mag-alala. Pero sa totoo lang, isang Roar Lord ang kalaban niya. Si Kayoshi naman ay nakikipagsiksikan din sa gitna ng maraming tao, desperadong naghahanap ng labasan. Lumingon siya ng may pagsisisi sa sarili. Wala siyang silbi. Sa mga ganitong oras, ang tanging magagawa lang niya ay tumakas. Yani, huwag ka sanang mapahamak. Sa panig naman ni Yani, patuloy pa rin siya sa pakikipaglaban ng buong tindi sa mga halimaw. Dahil dito, unti-unting tumataas ang level ni Yani. Nang sumugod ang halimaw sa kanya, pumasok si Yani sa mirror world at agad na sumulpot sa tabi nito para umatake. Inihampas niya ang kanyang talim ng buong lakas sa katawan ng nilalang, pero masyadong malakas ang higanteng halimaw na bundok na iyon. Napagtanto ito ni Yani. Hindi. Masyadong mataas ang depensa niya. Kaunting pinsala lang ang nagawa niya, at kayang-kaya siyang pagalingin ng recovery skill nito sa isang kurap lang. Tinitigan niya ang halimaw at tumango. Tama, kailangan niya pa ring makarating sa bahaging iyon. Ang crystal core sa ulo nito ang main node, at iyon ang tanging kahinaan nito. Patuloy na inatake ni Yani ang higanteng halimaw, pero hindi ito masyadong epektibo. Kulang pa rin ang lakas ng kanyang atake. Lumitaw ang system, Spirit Trick Secret Art. 5 segundo na lang ang natitira. Muli siyang nagkalkula. Paubos na ang mga buff mula sa iba at masyadong mababa na ang kanyang mana para mapanatili ang Phantom Blade ng matagal. Nagdesisyon na si Yani. Kailangan muna niyang mag-level up. Bigla na lang may mahiwagang kulay lilang liwanag na lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Nagulat si Yani nang mapagtanto niyang kamay pala iyon ng halimaw na nakataas at handang pakawalan ang isang atake sa kanya. Mabilis na sumisid si Yani sa mirror world. Plinano mo kung saan ako lilitaw, ano?
Paglabas niya ng Mirror World, tumama ang puwersa mula sa kamay ng halimaw direkta kay Yani. Malakas na inanunsyo ng system, kabawasan ang iyong HP ng 50 puntos. Nanatili siyang kalmado kahit papuno ng sugat ang kanyang katawan. Isa itong malawakang tuloy-tuloy na atake. Paubos na ang mirror roaming time niya, at kung aasa siya rito para umiwas, agad itong mauubos. System, mirror roaming time, 3 minuto at 46 na segundo na lang. Wala nang magagawa si Yani kundi gamitin ang Death Spirit para humarang, pero ang pagsummon ng mga healing creature ay kumukonsumo ng mana. Kung maglalagay pa siya ng harang pagkatapos nito, hindi na sasapat ang mana niya. Bigla na lang may lumitaw na malaking kalasag para harangan ang atake para sa kanya. Sinusubukan ba nilang paatrasin siya para makapag-ipon ng lakas? Si Yani na nahihirapan ng humanap ng paraan ay nagulat sa mga pangyayari. Bumalik sina Kaiosi, Yansha, at Yonyen para tulungan siya. Gulat na gulat si Yani, bakit? Bakit kayong lahat bumalik? Nagpaliwanag si Yansha, kawawa namang nagmakaawa ang maliit mong kapatid, kaya wala kaming choice kundi tulungan ka. Nang marinig ito ni Kaiosi, napahiyaw siya sa inis. Anong nagmakaawa? Saka hindi na kasing dami ng dati ang mga halimaw ngayon. Nakatakas na ang lahat ng nasa kabilang panig. Sa panig naman ni Yani, ngumiti siya ng bahagya at nagsabing, salamat. Nagsalita si Yansha, masyado pa ring mapanganib ang hidden boss na ito. Protektahan ka namin para dahan-dahan kang makalabas. Si Yani na puno na ng lakas ay sumagot, hindi na kailangan. Dahil sa suporta ninyong lahat, hindi ko na kailangang magpigil pa. Muling inanunsyo ng system ang level up. Lumitaw ang info panel, pangalan, Yani. Level 30. Isang malakas na enerhiya ang bumalot sa kanya. Level 30 na ako. Sa wakas, sapat na ang lakas ng atake ko. Isinuot ni Yani ang Battered Knight's Armor. Kailangan nito ng level 30. Nahulaan niyan siya ang balak niya. Susubukan mo ba talagang atakihin ang weak point niya mula sa itaas? Sa taas na iyan, halos imposible nang makaakyat doon. Hindi siya pinansin ni Yani at naglabas ng isang libro. Ang kailangan ko kanina, hawak ko na ngayon. Skill info, ang gravitational pull ay hihilahin ang itutok ang target sa iyong sarili. Ang gravitational vector ay bumaligtad, kaya naman hihilahin ka nito papunta sa target. Nakahanap si Yani ng swak na skill. Ito yung skill na humihila sa gumagamit papunta sa target. Pinalakas niya ang attack power ng Phantom Blades at tiniyak sa kasama. Huwag kang mag-alala, kontrolado ko na ang lahat ngayon. Inabot ni Yani ang ulo ng monster at ginamit ang gravitational skill. Agad na nahila ang katawan ni Yani diretso sa ulo nito. Nakarating siya sa crystal core na nasa ibabaw ng ulo nito. Sina Yansha at Yen na nasa ibaba ay napatingala sa tindi ng gulat. Paulit-ulit na tinataga ni Yani ang crystal core. Napasigaw sa matinding sakit ang monster nang tamaan ang mahina nitong punto. Nagpakawala ito ng isang malakas na pagsabog ng enerhiya. Napuruhan siya ng husto habang tumutunog ang mga system alert, nabawasan ang HP mo ng 107. Muling tumunog ang mga system alert, nabawasan ang HP mo ng 107. Ibinuhos ni Yani ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake. Sa wakas, nagkadurog-durog ang crystal core. System notice, natalo mo na ang ROR Lord, nakakuha ka ng 5,000 experience points. Nakuha mo ang titulong ROR Assassin at nalaglag ang mga skill books, Legendary Radiant Veil, at Angelic Blessing. Namangha ang tatlong nanonood, sobrang lakas ni Yani. Si Yansha, na medyo nagulat, ay napatanong ng malakas, kaya niya talagang paslangin ang ganoong kilabot ng mag-isa. Nakatayo siya sa itaas at sinabi. At nag-drop pa ito ng mga legendary item. Dalawa pa talaga. Bigla namang umatake ang monster. Kaya napilitang umiwas ni Yani sa gilid. Masayang sumigaw ang mga nasa ibaba, babagsak na ang monster. Habang nandoon pa si Yani, mag-iingat kayo. Mabilis siyang tumakbo sa ibabaw ng katawan nito. Biglang yumanig ng malakas ang paligid. Mukhang guguho na ang buong katawan ng ROR Lord. Tumingin sa paligid si Yani at biglang may napansin. Sa direksyong tinitingnan niya, may isang maliit na pasukan ng kuweba. Sa loob, sobrang dilim at tila napakalalim ng abot nito. Wala nang makitang bakas ng bundok doon, tumalon pa itaas si Yani para mas makita ng malinaw ang labi ng ROR. Lumapag siya sa isang malaking bato at tumingala. Mukhang matagal nang pinamumugaran ang lugar na ito ng mas malalakas pang ROR Lord. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming bakas ng madugong labanan dito. Sa tuktok ng bundok, may anino ng isang tao. Nakahawak ito sa isang espadang nakabaon sa lupa, at agad na lumabas sa system panel ang impormasyon ng taong iyon. Patay na si Kayon. Nang makita ito ni Yani, napabulalas siya, Kayon. Nakatayo siya sa paanan ng bundok habang nakatingala, at ang buong katawan niya ay nababalot ng lilang liwanag. Nagliliwanag ang bangkay ni Kayon, at kumakaway-kaway pa ang kapa nito sa hangin. Nanlaki ang mga mata niyan siya sa gulat. Nagtanong siya, ito ba ang traidor na si Kayon? Bagamat nabalitaan na nilang dito siya pinaslang ng bayaning si Ding Khan.
Tiningnan niya ang mapagmalaking tindig ni Kayon at nagpatuloy, hindi ko inasahan ang ganitong sitwasyon, kumalma siyan siya. Tumalas ang kanyang paningin, malinaw na resulta ito ng pakikipaglaban sa hindi mabilang na mga monster at tao. Malayong malayo ito sa estatwa na nasa History Museum. Ang taong ito ay hindi mukhang taong madaling tapakan lang. Bahagyang kumunot ang noo ni Yani, at nagdilim ang kanyang ekspresyon habang nananatiling tahimik. Biglang nagsalita si Kayon na nakatayo sa likuran. Siguro hindi ka maniniwala sa akin, pero sa tingin ko, ang ninuno kong si Kyobin ay malamang na hindi naman talaga isang masamang kriminal. Sinimulan niyang isalaysay ang kanyang kwento. Bata pa lang ako, binabasa ko na ang tungkol sa ninuno kong si Kyobin. Sa tuwing mapupunta na, sa mga detalye ng kanyang mga karanasan, laging malabo ang mga ulat. Pero, may nakita pa rin akong ilang impormasyon. Lagi siyang pumupunta sa mga secret realm na hindi angkop sa level niya. Sabihin mo sa akin, bakit ang isang S-rank na tao, na nasa level 6 na pupataas na sa kanyang propesyon, ay papasok sa mga low-level secret realm, dahil ang mga iyon ay mga secret realm, na pwedeng magpalaki ng mga ROR Lord. At ang mga ROR Lord ang sanhi ng malalaking sakuna. Kaya nilang magpatawag ng mga monster sa labas ng mundo. Dahil doon, sadyang kulang ang mga sundalo ng gobyerno para depensahan ang lahat laban sa mga ROR monster. Kaya naman umaasa sila sa mga malalakas at responsableng professional para panapanahong ubusin ang mga monster sa loob ng isang secret realm. Sa puntong ito, sumigaw si Kayon, at iyan mismo ang ginawa ng lolo ko sa tuhod. Pumunta siya rito para unahang puksain ang sakuna. Nanahimik ang tatlo pang kasama, hindi makasagot. Kumunot ang kanyang noo habang nagpapatuloy, siguro iniisip ninyong iniimbento ko lang ang lahat ng ito. Napakuyom si Kayon hanggang sa manginig ang kanyang mga kamay. Sabi ng pamilya ko, naghahanap lang daw ako ng pampalubag loob. Habang pinag-iisipan ang mga salitang iyon, biglang ipinatong ni Yani ang kanyang kamay sa balikat nito, kaya naman napatalon ito sa gulat. Ngumiti siya ng bahagya at sinabing, naniniwala ako sa iyo. Nang makita ito ng dalawang babae, agad na namula ang kanilang mga pisngi. Si Kayon naman, tila hindi makapaniwala sa narinig, at nanlalaki ang mga matang napatitig sa kanya. Humahampas ang simoy ng hangin sa buhok ni Yani. Siguradong hindi siya ganoong klase ng tao. Biglang pumasok sa isip ang imahe ng isang batang lalaki. Sa totoo lang, hindi ko kailangan ng kahit sinong master. Kumindat ng may kumpiyansa ang bata. Napakagaling at napakatalino ko kaya. Malapit na akong maging mas malakas kaysa sayo. Kung ipipilit mong maging katulad ko, mabuti pang mag-retire ka na lang ng maaga. Noong inatake na siya ng mga goblin, humahagulgol na sumigaw ang bata, Master, iligtas mo ako. Noong binibendahan na ng kanyang master ang mga sugat niya, nagtaray pa siya rito, sino ang nagsabing iligtas mo ako? Sa susunod, wag mo na akong ililigtas. Ako lang. Hindi ko nabibilangin yan. Napakaraming halimaw sa sikretong mundong ito kahit papaano. Sa isang iglap lang, malaki na ang batang yon. Ha? Nahuli na naman ako. Itinuro niya ang sarili niya habang nakangiti ng malapad. Oo. Ganoon talaga ako, yung tipong palihim na nagsisikap. Nagsisikap ako ng patago para makapagmayabang sa harap ng iba. Huwag kayong mag-alala, ang susunod na sikretong mundong ito ay hindi naman nakamamatay. Ha? Binuhat ni Kayoen ang isang dambuhalang espada at kalasag sabay sabing, bakit Sword Guard ang pinili mong class change? Ang Sword Guard ang itinuturing na pinakamahina sa mga advanced form ng Shield Wielders. Isang sulyap ng galit ang rumehistro sa kanyang mukha. Pero hindi ba't dahil halos nakatutok ka lang sa lakas at bilis? Sa bilis mong sumugod ng diretsyo, walang shield class ang makakasabay sa'yo. Walang shield-based class ang posibleng makahabol sa'yo. Punong-puno ng dugo ang mukha ni Kayoen habang ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang espada. Matagal ko ng kaibigan, nahanap ka rin niya sa wakas. Ngumiti siya ng pagod mula sa laban at sinabing, naiintindihan ko na. Kapag umalis ka sa grupo ng walang paalam, mawawalan ka ng 3 buwang sahod. Tumaas ang level ko dahil sa dami ng mga roar na nakasagupa ko. Magligtas ng tao? Ay naku, iwan mo na yan sa daan. Balik sa kasalukuyan, nagliwanag ang mga mata ni Yani. Para sa'yo, Kayo Shai. Hahanapin ko ang mga lapastangang, yan mula sa pamilya Ding, at magtutuos kami. Sa kabilang dako, sa loob ng isang malaki at marangyang silid, nagtanong ang isang lalaking hindi makapaniwala. Totoo ba ang sinasabi mo? Malakas at matatag na sumagot si Ding Su, totoo po ito. Kung hindi kayo naniniwala, tanungin niyo pa ang guro. Tanungin niyo ang gurong nakatalaga sa sikretong mundong ito kung talagang ganoon katindi si Yani. Dali-dali niyang ikinuwento ang lahat sa kanyang ama. Hinarang ako ng gurong nagbabantay sa pasukan at hindi ako pinayagang pumasok, talagang hindi nila ako pwedeng papasukin. Masyado pang mababa ang level ko noon. Pero nang lumabas na ang mga nasa loob, maingay na nagkukuwentuhan ang mga tao. Nakita niyo ba yon? Mula sa malayo, nakita kong bumagsak ang Roar Lord. Ang taong nasa tabi niya ay sumagot ng may pagkamangha. Sino ba ang hindi makakapansin? Ang dalawang nasa harap ay nagbubulungan din. Natatakot akong baka napatay sila nito.
Talagang kahanga-hanga. Isa yung hidden boss na lagpas level 4 na po. Ang kakayahang makontrol ito ay lampas na sa aking imahinasyon. Nang mabanggit ang pangalan, nagdilim ang mukha ni Dingsu. Yani ang pangalan ng taong yon, di ba? Akala ko si Yan Xiao, at ang iba pa ay sapat ng mapanganib. Hindi ko inakalang may estudyanteng ganito katindi. Ano ba talaga ang pinagmulan niya? Natahimik ang buong silid. Walang umimik. Bigla, may isang sumandal sa armrest at tumayo. Tawagin ng mga bantay ng pamilya Ding. Sumama kayo sa akin para arestuhin ang traidor ng mundong ito. Sumingit ang ama ni Dingsu, sandali lang. Di ba sinabi mo ang batang yon? Di ba sabi mo kasama rin ang batang yon, mula sa pamilya kayo? Isang mapanlinlang na ngiti ang rumehistro sa kanyang mukha. Kung ganoon, kaladkarin niyo rin sila. Isama niyo rin ang mga tao mula sa pamilya kayo. Tumayo ang ikatlong pinuno ng mga Ding at sinabing, ipunin ang mga bantay ng pamilya Ding at sumunod kayo sa akin. Sumunod kayo sa akin sa sikretong mundo ng traidor na yan. Tapos bigla niyang idinagdag, teka, hindi ba't may nagsabing nandoon ang maliit na demonyong yon? Di ba may nagsabing nandoon din ang maliit na demonyo mula sa pamilya kayo? Isama niyo ang mga tao ng pamilya kayo. Samantala, nagpakita naman si Yani. Binuksan ni Yani ang kanyang system panel, at lumitaw ang skill book na Radiant Shield. Agad itong kinuha ni Yani at itinaas. Kunin mo ang skill book na ito at pag-aralan mo, wala itong level requirement. Namangha ang iba habang nakatitig sa libro. Sumingit si Yan Xiao, legendary skill yan. Ibibigay mo lang sa ganoong klaseng tao. Sumagot si Yani, skill lang yan. Para ito sa mga shield wielder. Hindi ko man lang ito mabasa, ito ang skill na madalas gamitin ng lolo sa tuhod mo, ito na yon. Napangiti si Yan Xiao doon at sinabing, pero sa totoo lang, hindi ka rin naman nagkukulang sa malalakas na skill. Nagkibit balikat siya. Sa totoo lang, lahat ng skills ko ay high level, pero kung ikukumpara sa'yo, malayo pa rin ang agwat. Maging ang mga skill na biglang nawawala. Ang mga nawawalang skill, o yung mga nakakapagpatawag ng napakaraming death spirit. Pagkarinig niyon, natigilan siya at bumulong sa sarili. Walang tigil siyang bumulong sa sarili, death spirits. Naalala ko na, ang mga death spirit na tinatawag ko ay nagmumula sa mga kaluluwa. Bukod sa akin, ang ibang mga kaluluwang yon ay pumapasok din sa mirror world. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at itinaas ang kanyang kamay. Agad na nagpakita si Yani sa loob ng mirror world. Na-refresh ang skill at gumana ito sa loob ng salamin. Ang natitirang oras niya ay 29 na minuto at 575 segundo. Namangha si Yani nang makitang gumana ito. Sa harap niya ngayon ay may magulong mga imahe at pagkatapos ay unti-unting nabuo ang isang malabong anyo. Sinabi niya, Benbin. Balik sa totoong mundo, nakaupo si Yan Xiao nang paalalahanan siya ng batang babae sa tabi niya. Yan Xiao, kailangan na nating umalis. Mahuhuli ka na sa seremonya. Sumagot siya ng may pagkamangha, na pagtantong hindi na sila pwedeng magtagal pa. Malinaw na mayroon pa sanang kasiyahang mangyayari rito. Pagkatapos ay tumayo siya mula sa bangin. Ano kayang ginagawa ni Yani? Bakit ang tagal niyang nawala at hindi nagpapakita? Ah, nasa mirror world pala siya. Sa harap niya ay nakatayo si Benbin. Sa harap niya ay may nakatayong may hawak na espada. Benbin, hindi ko akalaing magkikita tayong muli. Marami akong gustong sabihin. Nang makitang tila wala na ito sa sariling isip, malungkot na sinabi ni Yani, sayang naman. Pagkatapos ay binalot ng kadiliman ang anyo ni Benbin. Agad na naglaho ang maamo at busilak na ekspresyong dati niyang taglay, at napalitan ito ng bagsik. Hindi ka na makakabalik. Mabilis na tumalon pabalik si Yani. Gaya ng inaasahan, naging isa na siyang nawawalang espiritu. Ayaw talaga siyang saktan ni Yani. Pero walang tigil ang paghabol sa kanya ng aninong espiritong iyon. Biglang naningkit ang mga mata ni Yani. Tumagos siya sa lugar na ito, agad na lumitaw ang mga alaala ni Benbin mula sa buhay niya hanggang sa sandaling mapahamak siya. May lumabas pang isang imahe niya noong bata pa siya kaya nag-atubili si Yani. Eksena ito ng pakikipaglaban niya kasama ang iba ng walang pahinga. Narealize ni Yani na ito pala ang mga pinagdaanan ni Benbin. Kasunod nito ang eksena kung saan inatake siya mula sa likod. Si Ding Kun yun. Naguluhan si Yani. Bakit parang pamilyar sa kanya ang posisyon nito? Sa sandaling iyon, umalingaunggaw ang tunog ng nababasag na salamin. Nagkadurog-durog ang mga piraso ng salamin sa paligid ni Yani, at tumambad sa kanya si Benbin. Ano bang nangyari? Maingat niyang tanong. Benbin. Pero ngayon, nawala na sa katinuan ng bata, at biglang sinugod si Yani. Mabilis niyang hinarang ang atake nito at sumigaw. Benbin. Hindi ito sumagot at patuloy lang sa pag-atake kay Yani. Mabilis siyang umiwas at naisip, combat instinct na lang ito. Nagdesisyon si Yani na lisanin ang lugar, pero nag-anunsyo ang system na hindi pwedeng lumabas sa kasalukuyang area mula sa mirror world. Nabigla siya. Hindi makalabas. Napabuntong hininga ng malalim si Yani. Mukhang wala siyang magagawa kundi magpatuloy na lang. Sa labas, nagulat si Kayoshi na kanina pa nakatayo doon. May isang grupo ng mga tao ang mayabang na lumapit sa kanya, o, mag-isa ka lang pala.
Wala rito yung Yani na yon. Siguro nakita tayo kaya tumakas na, tumatawang sabi ng lalaki sa mga kasama niya. Bawas na tuloy ang saya, sabi ni Kayoshi. Dingsu, pabulong niyang tawag. Anong ginagawa mo rito? Magpapa-level up ka rin ba? Sagot naman ng isa, huwag ka nang magpanggap, maliit na demonyong kayo. Hindi ba't kayo ni Yani ang palihim na pumasok sa bahay ko para magnakaw? Nauutal na sabi ni Kayoshi, hindi. Nagkakamali ka. Pero sumabat ang lalaki, akala mo ba hindi ko narinig yung pagsigaw mo? Nang marinig iyon, napatigagal sa takot ang mukha niya. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at idinagdag, pero hindi naman talaga importante ang mga bagay na yan. May dala akong munting regalo para sa'yo. Sa sandaling iyon, napaurong sa takot si Kayoshi. Kinaladkad nila ang buong pamilya niya. Nag-aalalang sumigaw si Kayoshi, lolo, lola, pangalawang tiyo, bata, biglang lumitaw ang isang babaeng bakas ang pag-aalala sa mukha. Ang nanay niya iyon. Biglang sumigaw ang lolo ni Kayoshi. Lumuhod ka ngayon din. Hayop ka, humingi ka ng tawad sa pamilya ng mga bayani. Humingi ka rin ng tawad kay Young Master Dingsu. Nag-atubili siya at nagsabi, lolo, ayoko po. Patuloy ang pagsigaw ng lolo niya. Hindi ba tinuruan kita kung paano rumespeto? Kapag nakaharap mo ang pamilya Ding, anong dapat mong gawin? Lumuhod ka. Dahil dito, nawalan na ng pasensya si Kayoshi at sinabing, habang buhay na lang bang magiging aso ng pamilya Ding ang pamilya Kayo? Natahimik ang pamilya Kayo, nabigla sa mga sinabi niya. Biglang may isang lalaking lumuhod at nagsabing, "Oo, mga ina po tayo ng mga malulupit na traidor. Ang payagan tayong maging aso ay isa ng malaking pabor." Nanginginig namang nagsalita ang nakababata niyang tiyahin. Kayoshi, gusto mo bang ipahamak ang buong pamilya natin? Isipin mo naman ang mga magulang mo. Patuloy siya sa pagsesermon, pinaalalahanan siya kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng nanay niya para lang mapalaki sila. Habang parang baliw ang tatay niya, nakatayo lang doon ang nanay niya na nanginginig at tahimik. Nanahimik si Kayoshi sa mga narinig. Pagkatapos, itinuro niya ang likuran niya at sinabi, lahat kayo, tumingin sa likod. Ang lolo sa tuhod natin ay pumunta sa secret realm na yan para sugpuin ang sakuna. Malinaw na namatay siya dahil sabay-sabay siyang inatake ng napakaraming tao. Ngumitis siya at ipinagpatuloy ang kanyang kwento. Matagal na akong kumakalap ng impormasyon tungkol kay lolo sa tuhod, pero wala pa akong sapat na ebidensya noon. Idineklara ni Kayoshi, pero ngayon, may sapat na akong ebidensya. Hindi traidor ng bayan ang lolo sa tuhod natin. Ibang-iba siya sa mga kwentong ipinapakalat nila. Tahimik lang na nakikinig ang buong pamilya kay Kayoshi. Kapag nalaman ng publiko ang katotohanan, malilinis ang pangalan ng lolo sa tuhod natin. Hindi na natin kailangang mamuhay ng ganito. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinasabing, walang karapatan ang pamilya Ding na itrato tayo ng ganito. Sa pagkakataong ito, matatag na ang kanyang pananalita. Ang lolo sa tuhod natin, ang tiyo nyo, ang pamilya ng pangalawang tiyo. Wala sa kanila ang karapat-dapat na mamatay ng ganoon. Biglang humalakhak ng malakas ang ikatlong pinuno ng mga Ding. Isip bata man pakinggan, pero totoo ang mga sinabi niya. Humakbang pasulong ang ikatlong pinuno ng mga Ding at nagsabing, tama ang lahat ng sinabi mo. Namatay ang lolo sa tuhod mo sa isang ambush. Hindi talaga siya kontrabida. Dahil doon, biglang naging alerto si Kayoshi. Ipinagpatuloy ng lalaki ang pagpapaliwanag tungkol sa nakaraan. Yumaman ang lolo sa tuhod ko dahil nakinabang siya sa pag-ambush kay Kayonen. Ninisihan niya si Kayoshi, na para bang walang pakialam ang sino man sa mga detalyeng iyon, humagigik ang matandang Ding. Si Kayonen ay traidor sa imperyo, at isang kasuklam-suklam na kontrabida. Nagtawanan din ang mga kasama niya. Idinagdag pa niya, paano kung patayin ko ang baliw mong ama? Paano kung patayin ko ang mga taong yan? Ano ngayon? Ang mga inapo ng mga traidor na gaya niyo ay sadyang kasuklam-suklam. Itinuro niya ang pamilya ni Kayoshi at nagsalita. Sa katunayan, alam mismo yan ng mga kamag-anak mo. Ngayon, lahat ng mukha ng pamilya niya ay bakas ang matinding takot at hindi makatingin ng diretsyo. Nang marinig ito, napatigagal si Kayoshi. Patuloy ang pangungutya ng lalaki. Kundi, sa tingin mo ba paano namatay ang mga taong isinuplong mo? Inayos ng ikatlong pinuno ng mga Ding ang kanyang damit at ngumiti. Lumuhod kayo, agad na sumunod ang buong pamilya at lumuhod sa harap niya. Nagsalita rin ang nanay niya ng may pagmamadali. Kayoshi, pakiusap ito ng nanay mo, aminin mo nang nagkamali ka. Huwag mo nang ituloy yan. Huwag ka nang lumaban pa, wala na ring silbi yan. Dahil dito, napuno ng luha ang mukha ng babae habang sinasabi niya, ayaw ko na talagang mawala ang anak ko matapos mabaliw ang iyong ama. Nabasag ang kanyang boses sa paghikbi. Hindi na talaga niya kaya ang sakit. Pagkarinig nito, napatayo si Kayoshi habang nanginginig sa matinding galit. Bigla niyang naalala ang masayahing ngiti ng kanyang ina. Kayoshi, wag mong pansinin ang mga taong yan. Ikaw ang pinakamagaling. Sa puntong iyon, bigla namang humalakhak ang isa pang lalaki. Si Dingsu, dahil nawawalan na ng
Pasensya, agad na iwinasiwas ang kanyang binti kay Kayoshi at sinabing, ang daming satsat. Hindi mo pa rin alam kung kailan ka dapat tumigil. Luluhod ka man o hindi, paluluhurin kita. Sa sandaling iyon, bigla niyang hinarang ang sipa ng lalaking iyon. Sinamantala ni Kayoshi ang pagkakataon para hawakan ang binti nito at hilahin pa itaas, saka ginamit ang momentum para ibagsak ito sa lupa. Tumingin si Kayoshi sa kanila at matapang na sinabi, hindi na ako muling luluhod pa. Napatawa na lang ng may pangungutya si Dingsu. Inilabas niya ang kanyang sandata at sinabing, may improvement ah. Naglalakas loob ka na ring saktan ako. Bigla siyang sumugod ng may malakas na hataw. Ipapaalala ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng maging punching bag. Pero sa pagkakataong ito, wala na siyang pasensya. Nagpakawala siya ng isang diretsyong suntok sa mukha ng lalaki. Natulala si Dingsu sa lakas ng tama. Bakit mo ginawa yon? Inilabas ni Kayoshi ang kanyang kalasag at pabulong na sinabing, Ina. Agad niyang sinuntok ang mukha ng lalaking iyon para maglabas ng kaunting galit. Kami ang mga inapo ng mga bayani. Napakunot ang noo ng may-ari ng bahay sa galit na tila ba siya mismo ang nainsulto. Medyo madrama pero nakakaaliw. Ayon. Tinamaan si Dingsu at nakatayo lang doon na tulala habang hawak ang kanyang mukha. Paano nangyari yon? Nagnitngit ang kanyang mga ngipin sa inggit at galit habang sinasabing, paano namang pati ikaw bigla ring lumakas ng ganyan? Agad siyang nagwala at sumugod kay Kayoshi para lumaban. Tutal, dati naman talaga siyang punching bag lang sa paningin nito. Malinaw naman na simula pagkabata, tagatanggap ka lang ng bugbog. Paikot-ikot niyang iwinasiwas ang kanyang sandata sa kanya. Sa anong karapatan? Pero madali lang siyang sinuntok ni Kayoshi ng diretsyo sa mukha, dahilan para bumagsak siya ng malakas sa lupa. Malamig na tumingin sa kanya si Kayoshi, at sinabing, hindi na ako ang dating ako. Sa Mirror World naman, kasalukuyang nakikipaglaban si Yani kay Benbin. Habang iniisip ang pakikipaglaban sa kanya, napagtanto ni Yani na ito ang buong lakas ni Benbin, at mas mahina pa rin siya rito. Ini-activate na ni Benbin ang kanyang kalasag at naghahandang umatake. Pinag-isipang mabuti ni Yani na kung hindi lang isang defensive class ang trabaho ni Benbin at kung hindi lang ito kasalukuyang walang malay, siguradong matatalo siya agad, mabilis siyang umatras. Pagkatapos ay tumalon si Yani para iwasan ang atake ni Benbin, pero ang mga combat moves na ginamit ni Benbin ay ang mga itinuro mismo ni Yani sa kanya. Kaya naman, agad siyang gumanti ng atake kay Benbin dahil kabisado niya ang mga kahinaan nito. Gayunpaman, ang power score ni Benbin ay napakataas pa rin bilang isang defensive type. Kapag umabot ka na sa transfer level na mahigit 60, kahit ang isang trick blade ay hindi makakabawas ng malaking health. Sa sandaling iyon, ang buong katawan niya ay biglang nabalot ng matitinding apoy. Agad niyang ginamit ang legendary level skill na Golden Radiance Protection. Para iwasan ang mga apoy, napakunot ang noo ni Yani sa inis. Ang kulit naman, isang pagsabog ng apoy ang sumiklab. Sa ibang lugar naman, may nagaganap pang isang labanan. Agresibong sumugod ang lalaking iyon, ang isang basurang gaya mo, nang gugulo pa, mabilis na ginamit ni Kayoshi ang kanyang kalasag para humarang. Agad na sinampal ni Kayoshi ang lalaking iyon. Pagkatapos, sa harap ng lahat ng mga taong nandoon, patuloy ang mabilis na pagsugod ni Kayoshi. Walang awa niyang binugbog ang lalaki. Nagsimulang manlilisik ang mga mata ni Master Ding Tam at sinabing, Dingsu, pati ang batang yan hindi mo na kaya. Agad siyang sumugod kay Kayoshi at sinabing, gusto mo bang ako ang sumuntok para mailabas mo ang galit mo? Sa bilis nito, bumangga ang kamao niya sa kalasag ni Kayoshi. Isang nakakasilaw na liwanag ang agad na lumabas. Nagulat siya. Isang gintong bilog ang pumalibot sa kanila, kaya hindi siya makasugod. Napagtanto niya agad na iyon ang Golden Radiance Protection. Mula sa loob, sinabi ni Kayoshi, tumayo ka lang dyan at manood. Ang mga tinuturing ninyong bayani sa pamilya ay wala namang silbi kundi puro dada. Hindi man lang sila makalaban ng harapan ng mag-isa. Patuloy siyang naglunsad ng mga atake habang nagniningning ang matinding liwanag. Sa kabilang banda naman, nakikipaglaban din si Yani. Tumalon siya ng mataas, dahil ang Golden Radiance Protection ay isang legendary skill, ang depensa nito ay hindi nakadepende sa defensive attribute ng gumagamit. Sumugod pababa si Yani, hanggat hindi ito nakakatanggap ng atake. Nahihigit sa doble ng upper limit nito, kaya nitong makatagal ng kahit 10 tama, isang nakakasilaw na gintong liwanag ang bumalot sa kanya. Isa rin itong skill na mabilis makaubos ng enerhiya. Ang gintong liwanag ay nagsimulang magpakita ng mga lamat, kahit ang pinakamaliit na damage ay makakabawas dito. Maya-maya pa ay nagkadurog-durog na ang defensive layer na iyon. Kapag naubos na ang enerhiya nito, anumang naipong atake ay gigiba rito. Pabulong siyang nagmura, buwisit kang bata ka. Ano naman kung may Golden Radiance Protection ka? Tiningnan niya ito ng may pangmamaniit at sinabing, ang basurang gamit ni Kayo ay hindi ko man lang binibigyang pansin. Si Kayoshi naman, na hindi natinag, ay nagsabing, kung narito pa ang lolo sa tuhod ko. Ang alam mo lang ay lumuhod at magmakaawa. Pagkarinig niyon, agad siyang nagpakawala ng isang buong pagsugod.
Itinaas ni Kayoshi ang kanyang kalasag para protektahan ang sarili. Habang itinutulak si Ding Su pasulong, nangutya ito, umaasa ka lang sa walang kwentang taong namatay na. Ha? Pinalo ni Master Ding ang kanyang paa sa lupa at sinabing, kung magpapakita siya sa sandaling ito. Biglang nagbitak-bitak ang lupa at mga bato, at nagsilutangan habang tumitindi ang grabidad. Nagpatuloy pa siya sa pagsasalita pero bigla siyang napaluhod. Sa isang iglap, sugatan ang buong katawan ni Kayoshi, at bumubuga ang dugo mula sa kanyang bibig at katawan. Ngayon, sumugod siya habang hawak ang sandata na parang isang demonyo, at sabi niya, maghintay ka lang, puputulin ko yang mga binti mo. Tingnan natin, kung paano ka pa makakatayo niyan. Tumalon siya para umatake nang biglang lumabas ang nanay nito. Panginoong Tam, bata pa po si Kayoshi, at wala pa siyang muwang. Maawa po kayo sa kanya. Hagulgol niya ng walang hinto. Luluhod ako sa harap niyo ngayon. Gawin niyo na ang gusto niyo sa akin. Pagkakita nito, ngumisi siya at sinabing, kung ganun pala, munting paslit. Habang nakatingin sa labag sa loob na mukha ni Kayoshi, siya ay nagpatuloy, kung hindi ka luluhod, papatayin ko yang nanay mo. Pero biglang nagbago ang isip niya. Hayaan mo na, marami naman akong pwedeng pagtatagain. Iwinasiwas ng lalaking Ding ang sandata niya pabalik. Pagkakita doon, agad na nataranta si Kayoshi. Sandali. At agad. Pagkatapos, isang malakas na shockwave ang umalingaw-ngaw. Nabura ang paningin dahil sa usok at alikabok sa harap. Lahat ay napanganga sa gulat sa nasaksihan nilang eksena. Sa harap nila, natigilan ng lalaking Ding sa nakita niya. Isang anino ng kaluluwa ang lumitaw. Nabubulol siyang nagsalita, Panginoong Kayoen. Ang ina ni Kayoshi ay nabulol din, ninuno. Nagpanik din ang iba at nagsabing, nagpakita na naman si Kayoen. Imposible. Paano siya? Nakikita. Patay na siya. Paano siya nabuhay muli? Sa kabilang banda, nagbulungan ang pamilya ni Kayoshi na ang anyong yon ay mukhang isang revenant o bangkay na nabuhay. Umalingaw-ngaw ang boses ni Yani. Dati ay panay ang lait niyo sa kanya. Nakatayo siya sa tabi ng revenant ni Kayoen at sinabing, kaya naman, wala siyang choice kundi gumapang paakyat mula sa impyerno para maningil sa inyong lahat. Lahat ng naroon ay nakatitig lang sa revenant sa harap nila, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Nangungutya pa rin ang matandang Ding. Peke at panlilinlang lang yan. Lusubin niyo siya para sa akin. Ang mga tauhan niya, pagkarinig sa utos, ay agad na sumugod ng padalos-dalos gamit ang kanilang mga sandata. Sabay-sabay nilang inatake ang shield ng Revenant. Napaligiran nila ang Revenant, pero wala itong bakas ng panghihina. Tuloy-tuloy silang sumusugod sa Revenant ni Kayoen mula sa lahat ng direksyon. Ang lolo ni Kayoshi, pagkakita rito, ay namangha. Napakalakas, si Kayoen ba talaga yan? Nang makita ang teknik ng kalaban, si Kayoshi rin ay nanlaki ang mga mata sa gulat. Ang interception skill na ito ay kayang humarang ng maraming umatake ng sabay-sabay, kamangha-mangha. Sa kabilang banda, kampante pa rin siyang nagsabi, ito ba ang Revenant na ipinatawag mo? Dati ay marami akong ipinatawag na ganitong basura. Tumawa ang Triangle Lord habang hawak ang sandata. Level 33 lang naman yan, agad siyang tumalon para tumira. Ang Revenant ni Kayoen ay hamak na isda lang naman pala. Pero sa sandaling bumagsak ang sandata niya, agad itong nabalutan ng putik at naglalabas ng madilim at nakaka-pressure na hangin. Pagkakita roon, natigilan ang Third Master. Ha? Dalawang daloy ng mana ang nagbanggaan sa isa't isa, at ang kamay niya ay nagsimulang mag-ipon ng combat mana technique. Pagkatapos ay iwinasiwas niya ang kanyang atake. Gamit ang buong lakas. Mabubura ang lahat, at agad na gumana ang summoning counter skill. Ang Third Master ay tumawa ng may kumpiyansa at sumugod para direktang sunggaban ang Revenant, pero pagkatapos niyon, isang malamig na bilog ng ginintuang liwanag ang nagpatalsik sa nayayamot na Third Master. Iyon ang Diamond Cage. Sumigaw si Yani mula sa likod. Kahit na si Benbin ay ginawang Revenant, isa siyang S-rank na Revenant. Ngayong may Diamond Cage na, mabablock ka ng kalahating araw. Sa puntong ito, inutusan niya ang iba na sabay-sabay sumugod. Sa ganong paraan, agad na mauubos ang energy nito ng tuluyan. Pero sa sandaling lumingon siya, napatitig siya at naging tuod. Ang mga tauhan niya ay kinubkob at inaatake na pala ng isa pang grupo ng mga Revenant. Pagkatapos ay sinimulan ng Third Master na palakasin ang kanyang katawan. Medyo nakakaabala ito. Ang buong katawan niya ay agad na nagliyab sa nagniningas na pulang apoy na sobrang nakakasilaw. Ayos lang si Kayoen at ang Revenant dahil mga summon entity lang naman sila. Mabilis siyang sumugod pasulong, gustong atakihin si Yani. Kapag napatay niya ang summoner, ang ipinatawag na nilalang ay kusa na lang maglalaho. Ang kamay ng Third Master ay naging matalas na kuko. Palihim siyang nag-isip ng may kumpiyansa na ito ay isang high-end equipment body na ibinigay ng kanyang lolo sa tuhod. Ang lakas ng loob mong labanan ako gamit lang yan.
Bigla na lang naglaho si Yani sa pwesto niya nang walang kahit anong galos. Naguguluhang napatingin ang Third Master. Ano? Paano siyang? Hindi man lang nasugatan. Patuloy siyang umatake sa pinagtatayuan ni Yani, pero ang anino nito ay paulit-ulit na naglalaho. Nanlaki ang kanyang mga mata. Wala na siya. Dahil bigla na lang lumitaw si Yani sa itaas at ibinaon ang kanyang espada sa likod ng Third Master, na ikinagulat. Nito. Agad na gumamit ng mana ang Third Master para patalsikin si Yani. Tumingin si Yani kay Kayoen at mahinang sinabi, Benbin. Binunot naman ng Revenant ang espada nito at tumakbo si Yani saka tumapak sa espada ng Revenant na si Kayoen. Isang pahalang nahiwa ang ginawa niya sa katawan ng Third Master sa isang galaw lang. Napatingin siya kay Yani at hindi napigilang. Mapamura, pero mabilis na lumingon si Yani, matalas ang mga mata, at itinaas ang kanyang espada. Pagkatapos ay mabilis siyang nagpakawala ng 12-12 ng sunod-sunod. Nasaksak sa katawan ng lalaki. Pagkatapos niyon, napasigaw sa takot ang Third Master, ang kamay ko. Nahulog ang kanyang braso na naputol. Agad, siyang lumingon ng may sindak at sumigaw, Priest, gamutin mo ako. Pero bago pa makahanap ng paraan ang Third Master para maibalik ang kanyang braso, biglang sumulpot muli si Yani. Agad niyang ginamit ang gravity surge. Nayanig ang lupa at mga bato. Mula sa ibaba habang sumisigaw siya, lumabas ka, Yani. At pagkatapos ay muling naglaho para lang lumitaw sa ibang pwesto na parang isang ilusyon. Tiningnan niya ang pangatlong master at malamig na nagtanong, takot ka na ba? Hindi sumagot ang pangatlong master at patuloy na, sumisigaw, pari, bakit hindi mo pa ako ginagamot? Pero sa kabilang panig, ang pari ay inatake na ng Revenant at namatay. Isa-isa, ang kanyang mga tauhan ay bumagsak sa lupa sa ilalim ng mga kamay ng Revenant. Nauutal niyang sinabi, kailan pa? Nakatayo si Yani sa gitna ng mga grupo ng Revenant at sinabi, sa tingin mo ba ay ganoon pa rin ang lakas ng aking mga Revenant? Gaya noong nasa bahay niyo pa sila? Inactivate ni Yani ang reverse tang avatar. Ngumiti siya at sinabi, sa ilalim ng pagpapanatili ng legendary tier skill na ito, mas malakas na sila kaysa sa kaya ng mga Graveguard na bumubuhos mula sa domain ng Reckless Lord. Pagkakita rito, namutla ang kanyang mukha sa takot, at ang pangatlong master ay agad na lumingon. At tumakas, habang gumubulong, lintik, takbo. Pero sa sandaling iyon, isang dambuhalang espada ang bumaon sa lupa, na humaharang sa kanyang ruta. Nang pagtakas, sinubukan niyang tumakbo sa ibang daan, pero muli siyang naharangan. Doon lang talaga naramdaman ng pangatlong master ang tunay na takot at tumingin mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang lupa at bato ay tumaas at naging mga dambuhalang anino. Pumasok na si Yungi sa avatar state. Ang kanyang specialized skill bilang isang sword guardian, ang Sword Shield Absolute Formation, ay active. Nilapitan niya ito at sinabi, sa ilalim ng S-rank, walang makakatakas kahit anong gawin mo. Noong sandaling iyon, ang lalaki ay may inilabas at sinabi, hindi ka dadaan. Nagmamadaling nagpatuloy ang pangatlong master, hawak ko ang isang Void Bomb, isang S-rank na gamit na ibinigay sa akin ng aking ama. Kapag sumabog ito, sa level ng dugo mo, sigurado kang patay ka. Ang mukha ni Yani ay hindi nagbago. Kalmado siyang tumingin dito, at walang pakialam na sinabi, pasabugin mo. Pagkarinig na yon, nagpanik siya at sumigaw, gusto mong mamatay kasama ang lahi ko? Kahit sumabog pa ito, mabubuhay ako. Pero patuloy ang paglapit ng Revenant, kahit sumabog ka pa at mapatay mo si Benbin, kaya ko pa rin siyang buhayin. Sa anyong avatar, mabilis na kumilos si Yani, at lumitaw sa likuran niya. Sa isang malamig na tingin, ibinaba niya ang kanyang espada. Wala kang pagkakataon na pasabugin yan. Ginamit ni Yani ang espada para putulin ang natitira niyang braso. Sa isang iglap, nahulog ang void bomb sa lupa. Malamig na sinabi ni Yani, lumuhod ka. Ngayon ay, wala na siyang mga braso at tahimik na lumuhod doon sa takot. Pagkakita rito, tuwang-tuwa si Kayoshi. Sa kabilang panig naman, si Dingsu ay nabugbog na at naging dugo ang bangkay habang nanonood at humahagulgol. Tinapakan ni Yani ang kanyang likod ng may panghahamak at tinuya. Sabihin mo sa akin, sa tingin mo ba may silbi ka pa? Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ni Yani ang bag para tumingin. Maraming iba't ibang gamit sa loob, pati na ang daan-daang life potion. Sinuri niya ang mga numero sa mga gamit. Ang life potion ay nagpapanumbalik ng 100 HP. Sa loob ng 10 segundo, at hindi ito maaaring pagsamahin. Tiningnan niya ito at sinabi, pero sa bilis ng paggaling na iyan, kahit gamitin mo pa yan, ay para ka lang nagtapon ng asin sa dagat. Pagkatapos ay tumingin si Yani sa kabilang Revenant. Gayunpaman, kailangan pa rin nitong mamatay. Naalala niya na matapos siyang patayin noon, ang kaluluwa ng lalaki ay lumitaw sa mundo ng salamin, kaya kinuha niya ito. Bilang isang Revenant, naisip ni Yani sa kanyang sarili na sa katunayan, maaari kang magdagdag ng mas mataas na antas ng mga Revenant sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao.
Pagkatapos ay tiningnan niya si Dingsu na nakahiga sa lupa at bumubula ang bibig. Nagpasya siyang itira ang kanyang buhay muna. Sa ngayon, baka maging kapakipakinabang siya mamaya. Sa sandaling iyon, pinanood ng pamilya ni Kayo si Yani mula sa malayo at bumulong, napakabata pa pero napakalakas na. Tumingin siya kay Kayosi at sa kanyang ina at sinabi, siya ba ang gumabay kay Kayosi? Ang panloob na. Lakas ni Kayoshi ay tiyak na lumago ng husto. Dahil dito, balisang nagtanong ang kanyang pamilya, pero ano na ang mangyayari sa atin mamaya? Sila ay nag-aalala. Patay na ang pangatlong master. Siguradong maghihiganti ang pamilya Ding. Para na tayong mga patay. Habang lalo niyang sinasabi ito, lalo siyang natatakot. Kahit malakas pa ang batang iyon, ang pakikipaglaban sa isang hero ay walang iniiwang pagkakataon para mabuhay. Ang hero mula sa nakalipas na mga dekada na nakapatay sa Patriarch ay mas malakas na ngayon. Naintindihan din ito ni Yani. Rin. Eksakto. Kung ang nangyari rito ay malalaman ng iba, wala na siyang gaanong oras para itaas ang kanyang level. Naisip niya ang tinatawag na hero na iyon, kailangan niyang mag-level up ng mabilis para kayanin niyang harapin ang dingkon na iyon. Kasabay nito, ang system ay nag-abiso kay Yani na tumaas na ang kanyang level. Medyo nagulat siya. Tumaas ba talaga ang level niya? Sa pag-iisip niyon, agad na pinalipad ni Yani ang mga Revenant. Mukhang epektibo nga ang pagpapadala sa mga Revenant na iyon para labanan ang mga monster. Susunod, nagsimula ng lumaban ang mga Revenant sa mga monster. Naisip ni Yani na sa kasalukuyang level at gamit nila, madali silang makakapaghari. Dito. Kaya naman, ang mga monster ay madaling natalo ng mga Revenant. Naramdaman din ni Yani na ang dungeon na ito ay hindi na masyadong nakakatulong sa mabilis niyang pag-level up. Ngayon, nag-iisip siya sa pamamagitan ng mga mata ng Revenant na si Kayon, kaya kailangan na nilang umalis. May isa pang mas mahalagang dahilan. Sa sandaling ito, natagpuan na rin ng Revenant na si Kayon ang leader ng dungeon na ito. Agad na sumugod ang Revenant at ginulat ang monster. Hindi tulad ng Roaming Domain Lord, ang hidden boss na ito. Ang sentro ng buong dungeon. Kaya naman, sumugod ang Revenant Kayon para i-activate ang Sword Shield Abyss, habang kapag napatay na ito, masasakop na ang dungeon at kusa na itong maglalaho. Sa ibang dako naman, ang pasukan ng dungeon ay binabantayan ng mga guro. Bago nito, ang mga tao ng pamilyang Kayo ay dinala sa loob ng dungeon ni Old Ding Third at siguradong may nakakita sa kanila. Kung may sino man mula sa pamilyang Kayo ang lalabas ng mag-isa ngayon, tiyak na paghihinalaan sila ng lahat. Kaya naman, ang tanging paraan lang ay ang direktang sakupin ang dungeon para maglaho ito at makatakas na sila. Dahil dito, walang tigil ang pag-atake ng Revenant na si Kyoen sa dungeon leader. Sa ganitong paraan, hindi makukumpirma ng pamilyang Ding ang pagkamatay ni Old Ding Third at makakakuha pa sila ng oras. Matapos niyang mag-level up muli, inanunsyo ng system na natalo na niya ang dungeon leader at tapos na ang pagsakop sa dungeon. Pagkatapos ng anunsyo, nakaramdam ng kakaiba ang mga naroon. Sumigaw sila, nagsisimula ng maglaho ang dungeon. Nilapitan sila ni Yani at sinabing, ang pagkawala ng dungeon ay magdadala ng kaguluhan dahil nawawala si Old Ding Third, hindi agad makakareact ang pamilyang Ding. Humarap siya at sinabi sa kanila na kapag sinamantala ng lahat ang gulo para umalis, mawawala ang panganib sa loob ng maikling panahon. Kalmadong idinagdag ni Yani, habang payapa ang kanyang mga mata, na kung iimbestigahan man sila at papahirapan, maaari nilang isisi ang lahat sa kanya. Natigilan ang mga naroon nang marinig iyon. Kaya naman, unti-unting natunaw ang dungeon, at binawi na rin ni Yani ang kanyang mga Revenant. Sa sandaling iyon, lumitaw muli ang Mirror World Progress Board, at namangha siya nang makitang dagsa ang mga puntos at gamit na naidagdag para kay Yani. Bulong niya sa sarili, lumalabas na ang karanasang kailangan para mapataas ang Mirror World sa level 3 ay makukuha lang sa pagpatay sa Dungeon Leader. Ang pinakabagong level up ng Mirror World ay nagbigay sa kanya ng napakalakas na boost. Sa pag-angat pa nito, mabilis niyang mapapaliit ang agwat nila ni Dinghan. Sa labas naman, seryoso ang mga taong nagbabantay sa tarangkahan ng dungeon. Isang lalaki ang hindi mapigilang magbuntong hininga, kailangan ba talaga nating maging ganito kaseryoso? Kinamot niya ang kanyang ulo at sinabing, sino naman ang maglalakas loob na pasukin ang pribadong dungeon na ito? Bakit hindi na lang tayo pumasok ng palihim? Pero sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Yani sa likuran niya ng walang kaingay-ingay, pagkatapos ay dumaan si Yani sa tarangkahan. Nakaramdam ang lalaki ng kakaiba, lumingon siya sa likod, at nagtaka, bakit parang may tao sa likod ko? Mali ba ang pakiramdam ko? Nakapasok na si Yani sa loob ng gate habang nagkakalkula sa kanyang paglalakad. Ang mga ordinaryong bantay rito ay hanggang level 30 lang, kaya ang mga pribadong dungeon na ito ay halos walang depensa.